guys, for today's video, I'd like to share lang this nakakatawang experience and somehow review na rin with BPI credit card. Siguro meron akong mga reviews before about my credit card with BPI, and isa to sa ginagamit ko talaga, which is ito, yung BPI Petron Mastercard. And then one time may nag-text sa akin about BPI na intervolve delivery. Hindi ko masyadong inintindi. Tas kanina lang may dumating at hinahanap ako, intervolve delivery nga siya. So ano pala yun? Yung intervolve ay isang courier ng BPI. At may dumating sa akin na panibagong credit card. Ayan, samahan niyo ako pag-usapan natin itong bagong dumating na credit card sa akin, which is yung BPI Amor or Amore, hindi ko alam. So kung gusto niyo malaman kung ano yung perks nitong cards na to and paano ako nagkaroon nito, well, samahan niyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so yun nga, medyo hindi ko na siya mapapakita yung full unboxing kasi nagulat din ako nung natanggap ko. Sabi ko, ano to? Expired na ba yung card ko? Replacement na ba ng card ko? Hindi naman. Parang matagal pa mag-expire yung card ko. Ano tong card na to? Ito, nabuksan ko na, pasensya na, hindi ko na, na-unbox. So, parang official delivery courier ni BPI is si Intervolve daw. Yan. Tapos, yan, nabuksan ko na. Pero hindi ko pa nakukuha yung card. So, ito. Ang nakalagay dito is yung card number, total credit limit, cash advance, and then statement date, monthly due. And then, information, how to activate your card. Yeah, wala naman, yun lang. So, hindi ko mapapakita sa inyo to. Pero, like, for example, ayan, siya. Okay, and then, yung credit card itself. So, dumating tong card na to, yan, hindi pa siya activated. Yan. So, Visa siya under BPI. And then, nung natanggap ko to kanina, tumawag ako sa customer service ni BPI checking what's this card na dumating sa akin. Yun nga daw, binigyan nila ako ng pre-approved na credit card. Parang, uso pa ba yung pre-approved ngayon? Kala ko kasi dati lang yung pre-approved. Meron pa rin palang mga pre-approved ngayon. So, parang dahil daw sa savings ko sa kanila, nakita nila na eligible ako to have a higher credit limit dito sa BPI card. And yun nga, ang nabigay sa akin ay BPI Amor Cashback Visa. So, nakatakip na yung pangalan. Yan. Oh. Walang card number sa harapan. Nasa likod ng card number, yung CVC, and then yung expiration date. Yan. So, walang nakalagay din dito sa papel na to kung ano yung details ng card na to. Pero, maganda siya. Actually, nakita ko. Itong credit card na to ay additional credit line na binigay sa akin separate from my Petron. So, basically, parang pag pinagsama-sama siya at medyo lumaki ang credit line ko with BPI. So, ito yung benefits na makuha ko sa kanya. Napaka-okay na ito. Cashback at supermarkets. Get 4% cashback on your groceries and everyday household needs. 4% everyday for groceries and household needs. Guys, let's compare this with Maya Landers credit card. Okay, so Maya Landers credit card, 5% ang cashback. Pero, kailangan mo daw gumastos ng 50,000 before you can avail that 5%. I don't know if that's really true, pero nabasa ko yan sa Reddit Yun yung feedback, which is ito. Yan. Kung totoo yan, mas okay itong binigay sa akin pre-approved ni BPI. Okay, 1% cashback on drugstores and utilities. Oh, kapag magbabayad ako gamit ang credit card ko ng Meralco, tubig, mag-earn pa ako ng 1% cashback. Okay, earn cashback on health and personal care essentials and utilities. And then, cashback on all other local retail spend. So, on all other daw, enjoy cashback of 0.3% in-store or online. So, automatic cashback na 0.3%. Double check natin si Maya Landers. Si Maya Landers ay 1% everywhere. O yun naman, mas okay si Maya Landers doon. 2% on dining. Well, yeah, panalo ka doon. 3% sa Landers. Ito pala, parang minimum na 3% ang discount mo sa Landers.
So, basically, mas okay si BPI Amore because 4% and hindi lang sa Landers. And then, when you reach minimum of 20,000 daw sa Landers, 4% ang discount mo. And then, if you reach 50,000 spend, 5%. Parang hindi okay to sa akin. Basically, yun yung perks nung Amore cashback. And syempre, after mong maka 1 year and you have good credit standing with BPI, you will be granted also with additional credit line, which is the BPI Madness. BPI Madness is times 2 or times 3 ng inyong credit line. So, kung sa akin ay 125,000 itong credit line na to, times 3. So, around 375 yung makukuha kong BPI Madness. So, kailangan ko lang i-maintain na good credit standing tong card na to, magbayad ng tama, and then after a year, pwedeng mag-grantan sa akin yung BPI Madness. However, given na meron akong mataas na credit limit ngayon and additional card with BPI, hindi siya no annual fee for life. Bali, ang membership or annual fee na babayaran mo dito sa BPI card na to is nasa 2,050 pesos. Medyo malaki siya, lalo na kung hindi ka naman madalas na gumagamit ng card. Pero kung madalas kang gumagamit ng card, na max mo, nakapagbayad ka naman in full, mataas naman ang chances mo na pwede mong itawag at ipa-waive yung annual membership fee. Kasi meron naman yung mga minimum spend para ma-waive nila yung annual fee. Also, for everyone awareness na rin, yung interest netong card neto ay same lang naman ng kadalasan sa lahat ng credit card, which is 3% because yun yung maximum na interest rate na sinet ng BSP in terms of credit card. So, 3% or 36% per annum. So, it's a good thing na meron ako nito and nakakatuwa na tinitingnan ng mga banks yung mga savings natin to check our eligibility sa credit card. And hindi naman ako nag-apply pero binigyan nila akong pre-approve and nasa akin na ngayon. Nasa akin kung i-activate ko siya. Kung i-activate ko siya, then magsisimula yung free na 1 year na annual fee. And then kapag anniversary, then i-charge na nila ako ng annual membership fee. Pero kung hindi ko naman gagamitin, naka-pending lang siya sa akin, and in case na kailanganin ko, gusto kong gamitin, pwede naman na doon ko lang siya i-activate. My verdict is, thank you BPI for acknowledging my creditworthiness. However, dahil sufficient naman ang cash on hand ko, and nagpe-pay off nga ako ng utang so hindi ko talaga kailangan ng additional utang and more on nag-iipon ako kasi plano talaga namin bumili ng bahay. So, again, thank you BPI, but for now, hindi ko siya gagamitin, but I'm reserving this for emergency. Dagdag na lang sa emergency fund ko kung kulangin or what, at least, di ba, may mapagkukunan din ako. So, thank you BPI. For our question of the day, guys, I actually need your help. Ano sa tingin nyo yung mga ways para mapigilan ko ang sarili ko na i-activate tong card na to at mag-generate ng additional expense sa akin? Kasi diba, temptation siya Tulungan niyo ako guys. Please help me. Sulat niyo yan sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Jude Abrigo 278. Sabi niya, thanks Cap. At Jude Abrigo 278, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Please subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!